Isipin ninyo ang isang malaking seminaryo sa Batangas. Isang lugar kung saan libu-libong estudyante ang nagdadasal gabi-gabi. Isang lugar kung saan ang mga salmo ay umaalingaw hanggang sa magmukhang nagdadasal din ang mga bituin. Naniniwala ang lahat na ang lugar na iyon ay binabantayan ng langit. Naniniwala ang lahat na ibinuhos ng Diyos ang kanyang mga biyaya sa bawat sulok nito. Ngunit isang Biyernes ng gabi, eksaktong sumigaw ang azan para sa isya, tila nagalit ang lupa. Bumagsak ang bubong na parang hinugot ng hindi nakikitang puwersa. Bumagsak ang mga haligi na parang dinurog ng higanting kamay. Umalingaw ang mga sigaw ng mga estudyante, kasama ng alikabok, dugo at mga panalangin na naputol. Ang seminaryo na tinawag na bahay ng kaalaman ay agad na naging dagat ng mga patay. Hindi lamang ang mga residente, kundi maging ang mga pulis at volunteers ay nalito. Walang lindol, walang malakas na hangin, walang anumang palatandaan noon. Ang gusali ay mukhang matibay, ngunit gumuho na parang papel. Bakit ang seminaryo lang ang gumuho, habang ang ibang gusali sa paligid nito ay nakatayo pa rin? Ano ba talaga ang nangyari? Ito ba ay aksidente lang o may mas madilim na lihim na nakatago sa likod ng mga banal na pader na iyon? Nang gabing iyon, hindi lang ang Batangas ang nawalan ng gusali, kundi nawalan din ng tiwala. Bago tayo magsimula, huwag kalimutan pindutin ang like at subscribe button at panoorin ang video hanggang matapos. Dahil sa bawat segundo ng video na ito, maraming aral at mahahalagang leksyon na sama-sama nating mapupulot. Huwag ding mag-atubiling magsulat ng mga salawikain sa comment section. Dahan-dahang gumagapang ang bukang liwayway mula sa silangan ng Batangas nang umalingaw ang mga salmo mula sa isang seminaryo na tinatawag na Darul Falah. Ang tinig ng higit sa 1,000 estudyante ay bumuo ng isang nakapapawi na harmonya, kahit papaano sa mga tainga ng mga dayuhan na nakikita lamang ang ibabaw. Ngunit sa likod ng mga salmo na iyon, may isang bagay na dahan-dahang napunit. Ang kawalan ng pag-asa, kakulangan sa espasyo, at ang lumalalang panggigipit ng ekonomiya. Ang seminaryo ay pinamumunuan ng isang ustaz na nagngangalang Hasan al-Mubarak. Isang taong kilala sa pagiging pasensyoso, mapagkumbaba, at hindi kailanman nakikitang nagagalit. Ang kanyang manipis na balbas ay laging maayos, ang kanyang boses ay malumanay at halos sa bawat pagsasalita niya, ang mga tao ay nakadarama ng kapayapaan. Para sa kanya, ang pagtuturo sa mga estudyante ay hindi lamang tungkulin, kundi pagsamba. Ngunit nitong huli, madalas niyang makita ang kanyang mukha na maputla. Ang kanyang mga mata ay namamaga na parang kakagaling lang sa pag-iyak at ang kanyang boses ay nagsisimulang mawalan ng katatagan kapag nangunguna sa panalangin. Ang dahilan ay simple, ngunit nakakawasak. Paramihing-parami ang mga estudyante, paliit ng paliit ang espasyo ng seminaryo, at halos wala ng pondo para sa pagsasaayos. Ang silid-tulugan na dapat ay tirhan lamang ng 10 katao ay kasalukuyang tinitirhan ng 25 estudyante. Marami sa kanila ang natutulog na magkakadikit. Ang ilan ay natutulog pa nga sa pasilyo ng masjid na may simpleng banig. Pagdating ng gabi, ang mga masikip na silid-tulugan ay napupuno ng mabibigat na hininga ng mga bata na nangangarap maging hafiz, ulama, o maging isang liwanag lamang sa kanilang mahihirap na pamilya. Ang ilang estudyante ay ulila. Mayroon nawalan ng ama dahil sa aksidente sa trabaho. Mayroon ang ina ay labandera sa kanilang baryo. Mayroon pa ngang dumating na 2 damit at isang lumang kuran lang ang dala. Laging naniniwala si Ustaz Hasan na sapat ang biyaya ng Diyos para sa mga taong naghahanap ng kaalaman. Ang paniniwalang iyon ay hindi kailanman natinag hanggang sa mabangga siya sa realidad ng mundo. Ang pagsasaayos ay hindi lamang matatayo sa panalangin, ngunit nangangailangan ng milyon-milyong o bilyon-bilyong piso. Maraming beses nang ipinamahagi ng construction committee ang mga panukala sa mga masjid, sa mga malalaking tindahan, sa mga donasyon sa lungsod. Ngunit nakakapanlumo ang resulta. Ang kahon ng donasyon ay napuno lamang ng barya at ilang 100 piso. Mula sa target na 2 bilyon, 9 milyon pa lamang ang nakolekta. Bukod pa roon, ginamit na ito para bayaran ang paunang materyales sa konstruksyon. Gabi-gabi, nahihirapang matulog si Ustaz Hasan. Mas madalas siyang umupo sa isang maliit at tahimik na musala, nakatingin sa mga dingding na nagsisimulang gumuho. Pinunasan niya ang kanyang mukha at tiningnan ang lumang kisam.
O Diyos, malayo ang kanilang pinanggalingan para hanapin ang iyong kaalaman. Ngunit hindi ko man lang sila mabigyan ng maayos na tulugan, bulong niya ng mahina. Ilang katulong na ustaz ang nagmungkahi na bawasan ang bilang ng mga bagong estudyante. Ngunit tinanggihan ito ni Hasan na sinasabing, sino ako para tanggihan ang mga taong gustong lumapit sa kaalaman ng Diyos. Ngunit patuloy siyang sinasaktan ng katotohanan. Isang gabi, isa sa mga estudyante ang nawala ng malay dahil sa pagkapagod at hirap sa paghinga sa masikip na silid. Nang gabing iyon, umiyak si Ustaz Hasan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang bigo siya bilang pinuno. Nagsimula siyang umupo ng mag-isa pagkatapos ng salat tahajud ng walang salita, tanging blangko na tingin na tila tumatago sa mga dingding ng musala. Ngunit isang mas madilim na bagay ang nagsimulang naghihintay sa dulo ng kalungkutan na iyon. At hindi niya alam na sa gitna ng kanyang pag-asa sa tulong ng langit, may isang bagay mula sa kadiliman ang nagsimulang nakamasid sa kanya. Nang gabing iyon, napakalamig ng hangin, mas malamig kaysa dati. Dahan-dahang nagkiskisan ang mga dahon ng mangga sa bakura ng seminaryo. Tila nakikisali sa pagbulong ng isang bagay na hindi nauunawaan ng tao. Nakatulog na ang mga estudyante. Ang ilan ay yakap pa rin ang Quran. Ang iba ay yakap ang kanilang gutom na katawan at pagkamis sa kanilang tahanan. Matagal na nakasujud si Ustaz Hasan ng gabing iyon. Ang kanyang mukha ay nakadikit sa basang-basang sadyada. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Ngunit puno ng pag-asa. O Allah, kung ang biyaya ay nasa langit, ibaba mo. Kung nasa lupa, ilabas mo. Kung malayo, ilapit mo. Kung haram, naputol ang kanyang boses, nasakal ang kanyang lalamunan. Naramdaman niya na ang kanyang mga salita ay hanggang kisame lamang ng kanyang bibig, hindi umaabot sa langit. Pagkatapos ng panalangin, nakatulog siya sa sadyada nang hindi na nakabalik sa kanyang silid. Tahimik, madilim, isang hindi pangkaraniwang katahimikan. Hanggang sa dahan-dahan niyang naramdaman na hindi na siya nasa musala ng seminaryo. Siya ay nasa isang madilim na bakanting lot. Tanging isang malabong puting liwanag ang nagpapaliwanag, hindi alam kung saan nanggaling. Manipis na hamog ang bumabalot sa lupa. Sa harapan, may isang nakasisilaw na figura, ngunit hindi nakasasakit sa mata. Matangkad ito, nakasuot ng puting damit na walang mansa. Sino ako? Tanong ng figura na may malambing na tinig na umalinggaw na tila nagmula sa napakalayo, ngunit malapit sa pandinig. Nagulat si Ustaz Hasan, ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang katawan na tila nakakadena ng isang hindi nakikitang bagay. Sino ka? Nanginginig niyang tanong. Ako ang tagapagdala ng biyaya, sagot ng figura ng payapa. Ipinadala ako ng Allah upang hindi na magkadikit-dikit ang iyong mga estudyante na naghahanap ng kaalaman. Nagsimulang magluha ang mga mata ni Ustaz Hasan. Ang mga salitang iyon ay parang sampal ng pag-asa na matagal na niyang hinihintay. Sabihin mo sa akin, paano ko matutulungan ang aking mga estudyante? Ayokong tanggihan ang sinumang gustong maghanap ng iyong kaalaman. Kumislap ang liwanag sandali. Pagkatapos, dahan-dahang muling narinig ang tinig. May nakatagong kayamanan na ipinahihintulot sa iyo ng Allah. Ito ay nasa sariling lupa ng iyong seminaryo. Sa likod ng seminaryo, sa isang maliit na sementeryo na hindi na ginagamit. Napatahimik si Ustaz Hasan. Nawalan siya ng hininga. Sementeryo ng seminaryo. Ang lugar kung saan inilibing ang mga ulilang estudyante noon. Ako. Takot ako. Kumilos ng bahagya ang figura upang lumapit. Ang liwanag na dating puting-puti ay mas lalong lumiwanag, ngunit nag-iwan ng kakaibang impresyon. Mainit ngunit hindi kapayapaan. Higit pa sa isang panggigipit. Huwag kang matakot. Basahin ang pangungusap na ito sa hating gabi. Basahin ito sa harap ng basag na lapida sa kanlurang sulok. Pagkatapos nito, kunin mo ang nakalaan para sa iyo. Ito ay para sa umma. Para sa kinabukasan ng libu-libong estudyante. Huwag mong sayangin ang biyaya. Ang kanyang mga salita ay nakapapawi. Ngunit may isang bagay na dahan-dahang tumusok sa dibdib ni Ustaz Hasan. Ang liwanag ay lalong lumiwanag. Napakaliwanag. Na tila lalamunin ang lahat. At bago pa niya naitanong, ikaw ba talaga, Anghel? Nagising siya. Nagulat si Ustaz Hasan mula sa sadyada.
Mabilis ang kanyang hininga, basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang katawan. Tiningnan niya ang paligid. Nasa musala pa rin siya. Normal ang lahat, ngunit malakas ang pintig ng kanyang dibdib, na tila ang tinig ay bumubulong pa rin mula sa likod ng kanyang tainga. Hindi maaaring utusan ng anghel ang tao na maghukay ng libingan, naisip niya. Ngunit, sa susunod na sandali, nagbago ang kanyang isip. Ngunit kung ito nga ang biyaya ng Diyos na ipinagkatiwala sa lupa ng seminaryo na ito, mayroon na ngayong dalawang tinig sa kanyang puso. Ang isa ay nagsasabing, ito ay istidraj, ito ay bitag. Ang isa naman ay sumasagot, ito marahil ang daan ng tulong. Ipinanalangin mo na araw at gabi, hindi ba ipinangako ng Diyos na magbibigay ng biyaya ng hindi inaasahan? At sa pagitan ng panalangin na hindi natupad at ng panaginip na tila nagdadala ng solusyon, lumitaw ang isang maliit na puwang. Isang puwang na dahan-dahang naging pintuan. At nang hindi niya nalalaman, ng gabing iyon, may pumasok na sa puso ni Ustaz Hasan. Hindi sa anyo ng nakakatakot na itim na demonyo, kundi sa anyo ng pag-asa na madulas at mahirap tanggihan. Nang gabing iyon, mahina ang ihip ng hangin, ngunit may dala itong kakaibang lamig. Malamig ngunit tila mabigat sa dibdib. Sa langit, nakabitin ang kalahating buwan, kalahati nito ay natatakpan ng ulap. Mahina ang huni ng kuliglig. Tila alam na nila na hindi ordinaryong gabi iyon. Nakaupo si Ustaz Hasan sa kanyang silid, hawak ang lumang tasbih. Ngunit ng gabing iyon, hindi kasing lambing ng dati ang kanyang dhikr. Gumagalaw ang kanyang labi, ngunit nanginginig ang kanyang puso, hindi dahil sa kabanalan, kundi dahil sa pagdududa. 3 magkakasunod na gabi nang dumating ang panaginip na iyon. Ang nagliliwanag na figura na nagsabing anghel ng biyaya ay tila ngayon ay hinihingi siyang kumilos. Gusto mong tulungan ang iyong mga estudyante, hindi ba? Kung gayon, kumilos ka. Sa lupa na iyon. Naghihintay ang iyong biyaya. Ang bulong ay hindi na panaginip. Ngayon ay parang isang tunay na alinggaw sa loob ng kanyang ulo. Sa dahan-dahang hakbang, bumangon siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kumukuha ng tubig para sa wudu. Tiningnan niya ang salamin sa dingding. Ang refleksyon niya ay mukhang kakaiba, maputla, malalim ang mga mata, tuyo ang mga labi. Astagfirullah. Kung ito ay tukso ng demonyo, protektahan mo ako, o Allah, bulong niya. Ngunit ang kanyang mga hakbang ay patuloy na nagdala sa kanya palabas ng silid. Ipinapakita ng orasan ang 12:33 ng hating gabi. Tulog na ang lahat ng estudyante. Tahimik ang seminaryo, tanging ang tunog ng orasan at ang kaluskos ng hangin na nagpapagalaw ng mga bintana nang mahina ang naririnig. Naglakad siya patungo sa likod ng seminaryo, sa lumang sementeryo. Ang libingan ng mga ulilang estudyante na namatay noon dahil sa sakit. Ang ilang lapida ay nakatagilid na, ang ilan ay nilamon na ng basang lupa. Nagsimulang takpan ng makapal na ulap ang langit. Nawala ang buwan. Naging madilim ang kapaligiran. Paglapag ni Ustaz Hasan sa lupa, nanginginig ang kanyang mga balahibo. May amoy ng basang lupa na hinaluan ng mahinang baho na parang kalawangin na bakal. Sa kanyang kamay ay maihawak siyang isang baso ng tubig at isang piraso ng puting tela. Ang dalawang bagay na ito ay lumitaw sa kanyang panaginip bilang kondisyon para kunin ang biyaya na ipinagkatiwala sa lupa. Huminto ang kanyang mga hakbang sa harap ng isang lumang lapida na may malabong nakasulat. Ahmad Shafi'i, estudyanteng hafiz ng Quran, pumanaw 1997. Biglang dumating ang malakas na ihip ng hangin mula sa walang direksyon na nagpakilos sa kanyang balabal. Sa pagitan ng pagdaan ng hangin, narinig ang mahinang tunog na parang bulong ng umiiyak na bata. Ustaz, huwag. Napakanipis ng tinig na iyon ngunit tumago sa kanyang puso. Napatigil si Hasan. Lumingon siya sa kanan at kaliwa. Walang sinuman. Ngunit ang hangin ay tila naging nagyelo. Nanginginig ang kamay ni Ustaz Hasan, ngunit ipinikit niya ang kanyang mga mata, pinigilan ang takot, at binasa ang dasal na naisaulo niya mula sa kanyang panaginip. Bismillah. Ya Razak, Ya Wahhab, ipakita mo ang iyong biyaya para sa mahirap mong alipin. Pumatak siya ng tubig sa lupa sa harap ng lapida, pagkatapos ay inilagay ang puting tela sa ibabaw nito. At nang lumabas ang huling panalangin mula sa kanyang mga labi, huminto ang hangin, tahimik.
Pagkatapos ay dahan-dahang nanginginig ang lupa sa ilalim ng lapida, ngunit malinaw. Na tila may gumagalaw sa ilalim. Umurong si Hasan ng 2 hakbang. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Mula sa lupa ay narinig ang mahinang tunog. Du-du-du. Na tila may pumipintig sa loob ng lupa. Halos sumigaw siya, ngunit pagkatapos ay huminto ang lahat. Muling naging tahimik. Isang bagay lamang ang nagbago. Ang puting tela ay basa na ngayon ng dugo. Napatulala si Ustaz Hasan. Namutla ang kanyang mukha. Ngunit bago pa siya nakapag-isip, isang malabong liwanag ang lumitaw mula sa lupa at pagkatapos ay nawala na parang nagliliyab na uling na namatay sa hangin. At ewan kung bakit naramdaman niyang magaan ang kanyang katawan, kakaiba ang kanyang puso. Payapa, akala niya tapos na ang lahat. Hindi niya alam na ang gabing iyon ang unang pinto patungo sa kanyang sariling kapahamakan. Sumikat ang araw, ang tilaok ng manok ang pumutol sa katahimikan. Bumangon ang mga estudyante para maggudu at maghanda para sa salat subo. Maputla si Ustaza Hasan ngunit nakangiti tulad ng dati. Walang nakakaalam na kagabi ay nanginginig siya sa sementeryo. Pagkatapos ng subo, dumating ang construction committee ng seminaryo para kausapin siya. Mukha silang panik ngunit masaya. Ustaz, subhanallah. Puno ang ating kahon ng donasyon, Ustaz, sigaw ng isa sa mga miyembro ng committee. Nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi paniniwala. Napako si Hasan. Puno. Ibig sabihin po, Ustaz. Ang kahon ng donasyon na kagabi ay walang laman, ngayong umaga ay puno na hanggang sa hindi na masara ang takip. Lahat ay 100 piso. Nanigas si Hasan. Naglakad siya patungo sa harapan ng seminaryo, kung saan nakalagay ang kahon ng donasyon. At totoo nga, mabigat na ngayon ang kahon na kahoy. Puno ng bagong pera na nakatali ng maayos. Ang ilan ay bumagsak pa nga sa sahig. Nagsimulang magkumpulan ang mga estudyante, humahanga. Masyaala. Milagro, Ustaz, natupad ang inyong panalangin. May nagpatira pa sa pasasalamat, may umiyak sa tuwa. Ngunit sa dibdib ni Ustaz Hasan ay hindi kaligayahan ang lumitaw, kundi takot. Sinubukan niyang mag-isip ng makatwiran. Marahil ito ay donasyon mula sa isang donor na dumating kagabi. Ngunit sumumpa ang tagabantay ng seminaryo na walang dumating na bisita mula pa noong isya. Nang araw na iyon, mabilis na kumalat ang balita ng himala. Biglang dumating ang mga donor. Nag-agos ang pera. Dumating ang mga materyales sa konstruksyon. Ang seminaryo ay naging abala tulad ng isang charitable market. Lahat ng tao ay nakangiti maliban sa isang tao. Ustaz Hasan. Bawat gabi ay nahihirapan siyang matulog. Nagsimula siyang makarinig ng mga yabag sa likod ng seminaryo. Minsan ay parang tunog ng isang taong naghukay, minsan ay parang iyak ng isang maliit na bata. Sa kanyang panaginip, dumating muli ang nagliliwanag na figura. Sa pagkakataong ito ay mas malinaw, mas maliwanag, at ang kanyang boses ay malambing ngunit mapanlinlang. Tingnan mo. Hindi ba totoo ang aking pangako? Makakapagtayo ka na ngayon ng bahay para sa mga naghahanap ng kaalaman? Yumuko si Ustaz. Hindi siya naglakas loob na tumingin. Ngunit bakit ako natatakot sa tuwing binabanggit ko ang iyong pangalan? Ngumiti ng malabo ang figura. Ang liwanag sa kanyang mukha ay pumintig ng pula sandali at pagkatapos ay muling naging puti. Ang takot ay pagsubok sa pananampalataya. Ipagpatuloy ang pagtatayo na iyon. Patuloy kong babantayan ang iyong biyaya. Nang magising siya, basa na basa ang kanyang katawan ng pawis. Sa sahig ng kanyang silid, nakita niya ang tuyong lupa na nakakabit sa dulo ng kanyang balabal. Natila kakagaling lang niya sa sementeryo muli. Mabilis ang paglipas ng mga sumunod na araw. Natayo ang bagong gusali. Naghiyawan sa tuwa ang mga estudyante nang makita ang maluluwag na silid, mas malaking masjid, at maging ang kusina na nakapagpakain na ngayon ng libu-libong gutom na tiyan. Ngunit may nagbago sa langit ng seminaryo. Ang mga ibon na karaniwang humuhuni ay bihira nang lumabas. Ang pusa na karaniwang natutulog sa beranda ay biglang nawala. At bawat Biyernes ng gabi, mula sa likod ng seminaryo ay naamoy ang mahinang baho na parang basang bangkay na mababaw lang ang libing. Ilang estudyante ang nagsimulang matakot. Nakarinig sila ng mga katok sa bintana tuwing tahajud.
Minsan ay parang maliliit na kamay na kumakatok sa salamin mula sa labas. Isang gabi, tumakbo si Fahri, isang estudyante, papunta sa silid ni Ustaz. Maputla ang kanyang mukha. Ustaz, nakita ko po may anino na nakaupo sa lapida. Pula po ang kanyang mata. Sabi niya po, hindi sa Diyos galing ang inyong pera. Napatahimik si Hasan. Naging masikip ang kanyang dibdib, malamig na pawis ang umagos sa kanya. Ngunit sa nanginginig na tinig, sumagot siya, demonyo lang iyan, anak. Mag-istighfar ka ng marami. Yumuko si Fahri at umalis. Ngunit nang magsara ang pinto, hindi na nakatayo si Ustaz Hasan. Sumandal siya sa dingding at umiyak ng tahimik. Sa unang pagkakataon, nagsimula siyang magkaroon ng kamalayan na ang biyaya na dumarating ng walang dahilan ay hindi tulong, kundi babala. Ngunit huli na ang pagsisisi. Dahil sa likod ng bawat perang nahuhulog sa kamay ng tao, may anino na naghihintay na kunin ang kapalit. At sa likod ng seminaryo na ngayon ay marangyang nakatayo, ang lupa sa lumang sementeryo ay nagsisimulang pumintig muli. Iba na ngayon ang langit ng seminaryo. Sa araw, ang tunog ng martilyo at makina ng semento ay umalinggaw sa pagitan ng mga dingding. Ang seminaryo ng Darul Fala ay mukhang marilag, mas buhay kaysa dati. Masaya ang mga estudyante, buong pagmamalaking nakangiti ang mga ustaz. Isang malaking karatula na may nakasulat na, bagong pagtatayo ng dormitoryo ng estudyante. Dahil sa panalangin at himala ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang nakalagay sa harap ng gate. Araw-araw, sunod-sunod na dumadating ang mga truck ng materyales. Walang nakakaalam kung sino ang nagpadala. Walang resibo, walang pangalan ng donor. Ngunit lahat ay libre. Natila ang langit mismo ang nagpadala ng biyaya. Nakatayo si Ustaz Hasan sa balkonahe, nakatingin sa bagong gusali na nagsisimulang tumaas. Ang hangin ng hapon ay nagdadala ng amoy ng basang semento at alikabok ng kahoy. Sa kanyang mga mata ay may kaligayahan, ngunit mayroon ding takot na dahan-dahang lumalaki na parang maliit na tinik sa kanyang dibdib. 2 linggo na siyang hindi nakakatulog ng mahimbing. Sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata, isang mahinang tinig ang tumatawag mula sa likod ng seminaryo. Minsan ay parang isang bata na nagbabasa ng Quran, minsan ay parang tunog ng lupa na hinuhukay, ngunit sa tuwing lumingon siya, tahimik ang lahat, na tila wala kailanman. Nang gabing iyon, pagkatapos ng isya, nakaupo siya ng mag-isa sa silid ng imam. Mahina ang ilaw ng lampara. Nakatingin siya sa Quran sa kanyang harapan, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. O Allah, kung hindi ito galing sa iyo, ibalik mo ang lahat sa dati. Ayoko ng biyayang nakapanlilin lang. Biglang kumurap ng 3 beses ang lampara at pagkatapos ay namatay kaagad. Sumakop ang malamig na hangin sa silid. Mula sa likod ay narinig ang dahan-dahang yabag. Tumayo si Hasan na pigil ang hininga. Sino dyan? Lumabas ang kanyang boses. Walang sagot. Tanging ang tunog ng pagkalagkad sa sahig na parang basang tela na hinihila. Lumakad siya pasulong at sa dulo ng koridor ay malabong nakita ang figura ng isang maliit na bata na nakasuot ng puting sarong na nakatalikod sa kanya. Anong bata iyan? Bakit gabi-gabi nandito? Tahimik ang bata. Nanginginig ang kanyang katawan pagkatapos ay dahan-dahang lumingon. Maputla ang kanyang mukha, itim ang kanyang mga mata nang walang eyeballs at mula sa kanyang ilong ay tumulo ang sariwang dugo. Umurong si Ustaz Hasan na nataranta. Halos hindi lumabas ang kanyang boses. Nauzubillah. Sino ka? Umiti ang bata. Punit ang kanyang labi hanggang sa pisngi. Ako ang iyong estudyante na dating pinagtayuan mo ng bahay. Pagkatapos ay nawala ang figura. Sumindi muli ang lampara. Bumalik sa normal ang silid. Tanging ang tunog ng orasan sa dingding ang naririnig. Bumagsak si Hasan. Nalaglag ang tasbih sa kanyang kamay. Nagkalat ang mga butil sa sahig. Mula ng gabing iyon, alam niyang may iba nang nakatira sa kanyang seminaryo. Mabilis ang paglipas ng mga sumunod na araw. Mas mabilis na natapos ang bagong gusali kaysa sa plano. Dumalo ang mga opisyal sa pagbubukas. Isinulat ng lokal na media ang inspiradong kwento ni Ustaz Hasan at ang himala ng biyaya mula sa langit. Ngunit sa tuwing nagpapalakpakan ang mga tao, lalong naging masikip ang dibdib ni Hasan.
Dahil sa likod ng mga dingding na iyon, alam niyang may nananahan. Nagbago ang kanyang mga gabi at naging bangungot. Nakita niya ang libo-libong estudyante na nakatayo sa bakuran. Wala silang ulo, ngunit nagbabasa pa rin ng Quran. Sa gitna nila, muling lumitaw ang nagliliwanag na figura mula sa unang panaginip. Ngayon ay mas madilim, masiksik, na parang apoy na bumabalot sa anino. Napatunayan mo ang iyong pagsunod, Hasan. Tingnan mo, lumago ang iyong seminaryo dahil sa iyong pagsunod. Ngayon, oras na para bantayan ang biyayang iyan upang hindi mawala. Nanginginig si Hasan. Sino ka ba talaga? Anghel ba o dyablo? Maliit na tumawa ang figura. Ang kanyang boses ay umalingaw na parang metal na nagkikiskisan. Mahalaga ba ang pangalan para sa nilalang na nagdadala ng biyaya? Humingi ka ng tulong. At sinagot ko. Ngunit nagdasal lamang ako sa ala at sino ang nagsabing hindi ako ipinadala niya? Hindi ba't nangyayari ang lahat sa kanyang pahintulot? Ang pangungusap na iyon ay tumimo sa ulo ni Hasan na parang lason. Gusto niyang sumigaw, ngunit hindi lumabas ang kanyang boses. Tanging init ang gumagapang sa kanyang dibdib. Nang magising siya, basa ang kanyang damit ng dugo mula sa ilong na umaagos ng malakas. Nagpatira pa siya ng matagal ng gabing iyon. Ngunit, bawat sujud ay tila lalong lumalayo. Ang kanyang panalangin ay nakabitin sa hangin, hindi umaabot sa langit. Ang sumasagot lamang ay ang alinggaw ng bulong mula sa kanyang sariling puso. Nang gabing iyon, malakas ang buhos ng ulan na tumama sa bubong na parang libu-libong pako. Sumigaw ang hangin at mula sa malayo ay narinig ang sunod-sunod na taho ng aso. Tahimik na ang seminaryo, patay ang kuryente. Nakatulog si Ustaz Hasan sa pagod, ngunit magulo ang kanyang isip. At doon, muling dumating ang panaginip. Sa pagkakataong ito ay mas totoo kaysa dati. Siya ay nasa gitna ng isang malaking bulwagan na kahawig ng bagong silid ng seminaryo. Ngunit walang laman. Sa bawat sulok ng silid ay nakatayo ang mga itim na kandila na may sindi. Sa gitna, muling lumitaw ang nagliliwanag na figura, ngunit ngayon ay hindi puti, kundi pula ginto na parang nagliliyab na uling na nagpapanggap na banal na liwanag. Hasan, yumaman na ang iyong seminaryo. Patuloy na dadaloy ang iyong biyaya. Ngunit ang lahat ng biyaya ay nangangailangan ng tagapagbantay. Tagapagbantay. Halos hindi niya marinig ang kanyang boses. Upang hindi huminto ang biyaya, upang patuloy na dumating ang pera, upang maging pagmamalaki ng mundo ang iyong seminaryo, kailangan mo lamang magbigay ng isang buhay, isa lamang sa libu-libong estudyante mo bilang pantubos, bilang sakripisyo ng pag-ibig. Namutla si Hasan, astagfirullah. Ito ay kasinungalingan. Hindi kailangan ng ala ng sakripisyo. Dahan-dahang tumawa ang figura, ngunit ang tawanan na iyon ay nagpagalaw sa sahig na parang lindol. Iniisip mo ba na lahat ng malalaking bagay ay ipinanganak ng walang sakripisyo? Si Propeta Ibrahim nga ay inutusan na patayin ang kanyang anak. Sinusundan mo lamang ang parehong yapak. Gawin mo at magiging walang hanggan ang iyong seminaryo. Malakas na sumigaw si Hasan. Sapat na, umalis ka sa harap ko. Hindi ko ipagpapalit ang isang buhay ng estudyante para sa lahat ng yaman ng mundo. Ngunit habang mas malakas siyang sumisigaw, mas malapit ang figura na lumalapit. Ang apoy mula sa kanyang katawan ay dumidila sa mga dingding. Napuno ng amoy ng asupre ang hangin. Tinanggihan mo. Ngunit tandaan mo, Hasan, ang ibinigay ay maaaring kunin. Ang itinayo ay maaaring sirain at kung hindi ka magbibigay ng isa, kukunin ko ang 100. Ang tinig na iyon ay umalingaw na parang kulog. Pagkatapos ay dumilim ang lahat. Nagising si Hasan na nanginginig ang kanyang katawan, hingal na hingal, at sa labas ng silid ay narinig ang kakaibang dagundong. Hindi tunog ng ulan, kundi tunog ng mga dingding na lumalagatok na tila may nagpapagalaw mula sa ilalim ng lupa. Lumabas siya na may hawak na lampara. Bawat hakbang ay tila mabigat. Ang hangin mula sa bintana ay nagdala ng amoy ng sunog at basang lupa. Tiningnan niya ang likod ng seminaryo at doon, mula sa likod ng sementeryo, nakita niya ang malabong pulang liwanag na nagniningning mula sa lupa. O ala, protektahan mo kami. Basag ang kanyang boses. Kinabukasan, dumating ang masamang balita. Isa sa mga estudyante, si Fahri, ay natagpo ang nawalan ng malay sa likod ng beranda.
Mainit ang kanyang katawan. Walang laman ang kanyang mga mata. Mahina ang kanyang mga labi nang walang tunog. Nang basahin ang ayat kursi, malakas na nanginginig ang kanyang katawan at pagkatapos ay bumagsak ng walang malay. Ilang estudyante ang sumumpa kagabi. Nakita nila ang isang malaking anino na tumatakip sa langit ng seminaryo na parang hugis ng isang taong may pakpak. Nakaupo si Ustaz Hasan, maputla ang kanyang mukha. Tiningnan niya ang marangyang gusali ng seminaryo na ngayon ay mukhang isang tahimik na palasyo. Sa kanyang mga mata ay hindi na niya nakita ang biyaya. Nakita niya ang sumpa at sa kanyang dibdib ay may pagsisisi na mas mabigat kaysa sa batong lapida. O ala, tinanggihan ko ang utos ng dyablo. Ngunit bakit mo ito pinayagan? Sa labas, nagsimulang magkumpulan ang itim na ulap. Isang uwak ang nahulog at namatay sa bakuran at sa lupa sa likod ng seminaryo, isang bagay na matagal nang inilibing ang nagsimulang gumalaw muli. Pagkatapos ng gabi na puno ng panaginip na sinunog ng apoy ng dyablo, nagbago si Ustaz Hasan. Naging mas tahimik siya, mas madalas na nag-iisa sa sulok ng kanyang silid nakatingin sa walang laman na dingding na tila nakakakita ng isang bagay na hindi nakikita ng sinuman. Napansin ng mga estudyante ang pagbabagong ito, ngunit hindi naglakas loob na magtanong. Ganap nang natapos ang pagtatayo ng seminaryo. Bagong tayong maringal, 3 palapag na dormitoryo, masjid na may malaking kumikinang na kupola, malawak na kainan, hanggang sa bulwagan ng pagtuturo na kayang maglaman ng libu-libong estudyante. Lahat ng tao ay tinawag itong himala ng langit, ngunit ang langit sa ibabaw ng seminaryo ay mukhang iba, mas maputla na tila may itinatago. Nagsimulang magturo muli si Ustaz Hasan, ngunit laging mukhang pagod ang kanyang mukha. Sa tuwing tinitingnan niya ang mga estudyante na nagtatawanan sa bakuran, may sakit na nakatago sa kanyang mga mata. Na tila alam niya na ang ngiting iyon ay maaaring hindi magtatagal. Ang mga gabi ay tahimik, ngunit hindi payapa. Ang katahimikan na iyon ay parang katahimikan sa loob ng isang kuweba, kung saan ang bawat hininga ay tila sobra, napakalinaw, napakatahimik hanggang sa marinig na parang pigil na sigaw. Minsan pagkatapos niyang manguna sa salat tahajud, naririnig pa rin niya ang boses. Isang mahinang bulong, napakalapit sa kanyang tainga, isang buhay lang upang ang lahat ay maligtas. Nanginginig siya. Umalis ka. Hindi ko gagawin iyon. Ngunit habang mas tinatanggihan niya, mas madalas na dumarating ang boses na iyon. Hindi lang sa gabi, kundi minsan habang nagtuturo siya, habang kumakain siya, at maging habang binabati niya sa dulo ng salat jemaah. Isang gabi, nakatayo siya sa harap ng bagong dormitoryo na ngayon ay maliwanag sa mga dis na ilaw. Mula sa malayo, narinig niya ang tawanan ng mga estudyante. Naglalaro sila, nagkukwentuhan, sabay-sabay na nag-aaral. Ngunit biglang humina ang tawanan na iyon, napalitan ng bulong ng tao, pagkatapos ay naging iyak, pagkatapos ay naging maikling sigaw, pagkatapos ay muling naging tahimik. Tinakpan ni Hasan ang kanyang mga tainga, lumuha ang kanyang mga mata. Ayoko mangyari ito, o ala. Kung gusto mo ng kaparusahan sa pagkakamali ng iyong alipin, kunin mo na lang ako, huwag sila. Ngunit hindi sumagot ang langit. Biyernes, hindi stable ang hangin. Natakpan ang araw ng ulap kahit hindi pa oras ng pag-ulan. Naghahanda ang mga estudyante patungo sa bagong masjid para sa unang salat Jumat matapos itong opisyal na gamitin. Puno ng sigla ang kanilang mga mukha. May nagsuot ng kanilang pinakamagandang damit. May nagbabasa ng Al-Kahf habang nakangiti. Nakatayo si Ustaz Hasan sa loob ng masjid, nakatingin sa maringgal na kupola. Nakabitin ang ilaw ng kristal na parang bituin. Mukhang perpekto ang lahat. Masaya ang lahat. Ngunit ewan kung bakit lalong nanginginig ang kanyang puso. Nang ipag-azan, daan-daang estudyante ang nagmadali sa masjid hanggang sa mapuno ito. Umakyat si Hasan sa mimbar, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang boses habang binibigkas ang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa kanyang khutbah, hindi niya napigilan ang pagluha. Tayong lahat ay bisita lamang, ang mundo ay isang pansamantalang lugar. Huwag tayong malinlang sa pansamantalang karilagan. Ilang nagtaka kung bakit siya umiiyak. Ang iba ay nalungkot, hindi alam kung ano talaga ang nangyayari. Ang unang rakaat ay naging taimtim. Ang unang sujud ay naging payapa. Ngunit nang pumasok sa ikalawang rakaat,
eksaktong nakasujud ang lahat ng estudyante, dahan-dahang nanginginig ang sahig ng masjid at pagkatapos ay lalong lumakas. Malakas na nanginginig ang malaking kupola na nagdulot ng nakakapanindig na dagundong. Mula sa kisame, nagsimulang bumagsak ang mga piraso ng semento. Narinig ang tunog ng mahabang pagbasag na parang buto na pinuputol ng pilit. Lindol! Takbo, sigaw ng isang estudyante. Ngunit huli na ang lahat. Malakas na nabasag ang kanang dingding. Isa sa mga suportang haligi ang bumagsak at tumama sa likod na hanay. Napuno ng sigaw ang hangin. Sinubukan ni Hasan na bumaba mula sa mimbar. Ngunit ang gawa-gawa na lindol na hindi alam kung saan nanggaling ay lalong lumakas. Sa labas ng masjid. Hindi gumagalaw ang mga puno, hindi nanginginig ang lupa. Ang lindol ay nangyari lamang sa loob ng masjid. Nagtakbuhan ang mga estudyante. Ngunit nakulong sila. Ang sahig ay umuuga na parang tiyan ng halimaw. Mula sa likod ng masjid ay narinig ang tunog na parang tumatawa ang tao, mahina, mahaba, umalingaungaw. At biglang bumagsak ang buong kupola. Bomba! Nangyari ang lahat ng napakabilis. Ang malaking bakal na kupola ay bumagsak at tumama sa daan-daang estudyante na hindi nakatakas. Ang sigaw ay naging iyak, pagkatapos ay naging tunog ng mga katawan na natabunan at sa huli ay naging tahimik. Umakyat ang alikabok ng semento na tumakip sa langit. Naitulak si Ustaz Hasan at bumangga sa dingding. Umagos ang dugo mula sa kanyang ulo. Ang mahinang katawan ay nakahando sa isasahig na puno ng debris at mga katawan ng estudyante na hindi na gumagalaw. Sinubukan niyang bumangon, ngunit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Naglakad siya ng hirap patungo sa mga guho at tumawag, "Mga anak ko, gumising kayo, takbo, lumabas kayo." Ngunit ang nakita lang niya ay maliliit na kamay na nakalabas mula sa ilalim ng mga guho. Ang ilan ay nanginginig pa. Pagkatapos ay dahan-dahang hindi na gumagalaw. Narinig ang unang iyak. Pagkatapos ay libu-libong iba pang iyak. Ngunit sa ibabaw ng mga guho ng masjid na iyon nang matakpan ng alikabok ang araw, sumumpa si Ustaz Hasan na nakakita siya ng isang bagay. Isang matangkad, itim na nilalang na may malalaking pakpak ang nakatayo sa ibabaw ng gumuho na kupola na nakatingin ng direkta sa kanya at nakangiti. Kinaumagahan, ang amoy ng alikabok na hinaluan ng dugo ay nangingibabaw pa rin sa hangin. Tila ayaw nang bumalik sa asul ang langit ng seminaryo. Nakakalat ang mga labi ng nasirang gusali. Nakakalat ang mga bubong na parang pira-piraso ng salamin. At sa gitna ng mga guho na iyon, ang maliliit na katawan na nakasuot ng puting sarong ay nakabaon pa rin. Daan-daang residente ang dumating. May sumisigaw na tinatawag ang pangalan ng kanilang anak. May umiiyak habang hinuhukay ang mga guho gamit ang kanilang mga kamay. Ang tunog ng sirena ng ambulansya at mga sasakyan ng pulis ay sumisigaw na lumikha ng isang nakakabagbag damdaming simponya ng kalungkutan. Nakatayo si Ustaz Hasan sa gilid ng mga guho. Puno ng alikabok ang kanyang mukha, pula at maga ang kanyang mga mata. Hawak pa rin niya sa kanyang kamay ang mga piraso ng kanyang tasbih. Hindi siya nagsalita. Nakatingin lang siya ng blanko. Ang maliliit na katawan na dating tinuruan niya ng pagbabasa ng Quran ay nakabalot na ngayon sa puting tela na nakahanay na parang hilera ng mga bangkay ng anghel. Isang opisyal ang tumingin sa kanya ng maingat. "Ustaz, pakiusap, lumayo muna kayo para makapag-evacuate kami." Hindi pa stable ang gusali. Hindi sumagot si Hasan. Yumuko siya. Basag ang kanyang boses, mahina na parang galing sa isang kailaliman ng puso. Nakasujud silang lahat. Nang bumagsak ang kupola, namatay sila habang nakasujud. Mas malakas na umiyak ang mga residente na nakarinig nito. Ngunit, sa gitna ng karamihan, nagsimulang lumitaw ang isa pang boses. Isang matalas na boses na nag-aakusa na parang lason na kumakalat sa lahat ng direksyon. Ito ay hindi aksidente, ito ay sumpa. Sabi niya nakakuha siya ng pera mula sa panaginip. Hindi ba't marahil gumamit siya ng ipinagbabawal na kaalaman? Kaya pala ang maringal na gusali ay mabilis na gumuho. Kumalat ang paninira na mas mabilis kaysa sa apoy. Ang ilang residente ay tiningnan si Ustaza Hasan na may pagdududa. Ilang estudyante na nakaligtas ang nagsimulang matakot. May tumakbo sa bahay ng kanilang mga magulang. May nagtago. Ayaw nang bumalik sa seminaryo ng hapon.
Nang dumating ang telebisyon at mga mamamahayag, lalong naging masama ang lahat. Ipinakita ng drone footage ang mga guho ng masjid mula sa ere, at ang balita ay binago ang salitang himala at naging trahedya. Ang seminaryo na kilala sa misteryoso nitong mga himala ng biyaya ay biglang gumuho at pumatay ng daan-daang estudyante. Totoo ba na may mga okultong gawain sa likod ng mabilis nitong pagtatayo? Si Ustaz Hasan, na nakaupo sa plastik na upuan sa ilalim ng puno, ay nakatingin sa screen ng cellphone ng isa sa mga volunteer. Nanginginig ang kanyang labi. Tumayo siya at naglakad ng hirap patungo sa mga guho ng masjid. Ang bawat hakbang ay parang sumisira sa kanyang puso. Lumuhod siya at tiningnan ang isang maliit na lapida na may nakasulat na pangalan ng pinakabatang estudyante na namatay. Fahri, 8 taong gulang. Yumuko siya, umiiyak ng tahimik. O ala, tinanggihan ko ang jablo na iyon. Ngunit bakit mo pinayagan na mangyari ito? Dahan-dahang umihip ang hangin ng hapon na nagdadala ng alikabok. Sa pagitan ng alikabok na iyon, saglit na nakita ng kanyang mga mata ang isang malabong anino. Isang itim na figura na may pakpak sa dulo ng mga guho. Nakatingin at nakangisi. Hindi ko kailangan ng sakripisyo mula sa iyo, Hasan. Isinakripisyo mo na silang lahat. Malakas na sumigaw si Hasan hanggang sa pumutok ang kanyang boses na nagpatakot sa mga volunteer. Pinagpapalo niya ang lupa, umiiyak ng hysterikal. Nalunod ang kanyang boses sa dagundong ng unang ulan na bumuhos ng hapon na iyon. Sa 3 araw pagkatapos ng trahedya, sinuri ng pulisya at mga eksperto sa konstruksyon ang lugar. Nabiyak ang mga haligi mula sa loob, hindi mula sa ibaba, sabi ng isang inhinyero. Ang mga bitak ay tila pinindot mula sa loob, na parang may isang bagay na nagtulak sa kupola pababa ng mailabis na lakas. Nagkatinginan ang mga pulis. Walang lohikal na paliwanag, walang lindol, walang pagsabog ng gas, walang makatwirang dahilan. Ngunit hindi pinansin ng publiko ang teknikal na pagsusuri. Para sa kanila, nagkasala na si Ustaz Hasan dahil puno ng misteryo ang kanyang seminaryo. Dahil sinabi niya noon na ang pera ay galing sa langit. Nang hapon na iyon, ipinatawag siya sa istasyon ng pulisya para tanungin. Daan-daang residente ang naghintay sa harap ng gate. Nang dumating ang sasakyan ng pulis, sumigaw ang masa, Ustaz, naliligaw. Nagdadala ng kapahamakan. Patayin siya, siya ay mangkukulam. Yumuko si Hasan sa loob ng sasakyan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa kanyang isip ay tanging ang mga mukha ng maliliit na estudyante na wala na. Sa silid ng interogasyon, matalim siyang tiningnan ng isang batang opisyal. Ustaz Hasan, gusto naming malaman ang pinagmula ng pondo ng pagtatayo ng inyong seminaryo. Kanino nanggaling ang mga donasyon? Ako. Hindi ko sigurado. Mayroong dumating ng walang pangalan. May pera sa kahon ng donasyon bawat umaga na puno. Hindi makapaniwalang tumingin ang opisyal. Walang pangalan, walang bank account, hindi makatwiran. Sumandal siya, maging tapat ka, may tumulong ba mula sa kabilang mundo? Napatahimik si Ustaz Hasan. Tiningnan niya ang kisam ng silid, ang tumulong sa akin. Ay hindi tao. Umisi ang opisyal. Ah, kaya inaamin mong nakikipagkaisa ka sa mga demonyo. Hindi, sigaw ni Hasan. Nalin lang ako. Akala ko tulong iyon ng Allah. Gusto kong tulungan ang aking mga estudyante. Gusto ko lang silang magkaroon ng maayos na tulugan. Pumutok ang kanyang boses, umagos ng malakas ang luha. Napatahimik sandali ang opisyal at pagkatapos ay dahan-dahang nagsabi, minsan ang pagnanais na tumulong ay maaaring maging daan patungo sa impyerno, Ustaz. Nang gabing iyon sa kanyang malamig na selda, mag-isang nakaupo si Hasan. Madilim na madilim ang langit sa labas. Malakas ang buhos ng ulan na tumatama sa bubong na parang libu-libong latigo. Dahan-dahan siyang nagdikir, ngunit ang bawat salita ng tasbih ay tila nakabitin na parang hindi tumatago sa langit. Biglang lumamig ng labis ang hangin sa paligid niya. Kumurap ang ilaw ng selda. Mula sa sulok ng silid ay lumitaw ang malabong anino, ngunit habang tumatagal ay lalong nagiging totoo. Ang figura na dating nagsabing anghel ay nakatayo muli. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya nagliliwanag. Madilim ang kanyang katawan, nagliliyab ang kanyang mga mata sa pula, at sa likod niya ay nakatayo ang mga pakpak na tila gawa sa itim na usok.
Nawala ang lahat sa iyo, Hasan. Ngunit tingnan mo, tinupad ko ang aking pangako. Gusto mo ng maringkal na seminaryo, nakuha mo. Gusto mo ng masaganang biyaya, natanggap mo. Tinanggihan mo ang sakripisyo. Kaya kinuha ko ang iba. Ngayon ikaw ay nag-iisa. Sinisiraan ka ng mundo at tahimik din ang langit sa iyo. Yumuko si Hasan, nanginginig ang kanyang katawan. Umalis ka, hindi ko na muling pakikinggan ang iyong boses. Ngunit akin ka na, Hasan. Ikaw ang unang tumawag sa akin sa sementeryo na iyon. Binuksan mo ang pinto at kapag nabuksan ang pinto ay hindi na ito kailanman magsasara. Lumapit ang figura at idinikit ang kanyang mukha hanggang sa halos isang dangkal na lang ang layo. Ang kanyang hininga ay parang singaw ng impyerno. At sa huling gabi ng iyong buhay, darating ako hindi para takutin ka, kundi para sunduin ka. Nagalit ang malamig na hangin sa loob ng selda, tuluyang namatay ang ilaw. Sumigaw si Hasan, ngunit walang tunog ang lumabas. Kinabukasan, natagpuan ng gwardiya si Ustaz Hasan na nakahandusay sa sahig ng selda. Nakabukas ang kanyang mga mata, nakatingin sa kisam na mailabis na takot. Hawak niya ang lupa. Hindi alam kung saan ito nanggaling dahil malinis ang sahig ng selda at sa dingding ay nakasulat sa dugo. Pakiusap, bantayan ang aking mga estudyante. Huwag ninyong ulitin ang aking pagkakamali. Ang mga residente ng baryo na dating naninira ay nagsimulang matakot. Hinukay nila ang lumang libingan sa likod ng seminaryo. Sa lugar kung saan unang ginawa ni Hasan ang ritual. Doon, nasunog ang lupa at mula sa ilalim ay natagpuan ang isang bukol ng itim na bato na hugis mukha ng umiiyak na tao. At ang mga gabi sa seminaryo na iyon ay hindi na kailanman naging payapa. Minsan naririnig pa rin ng mga residente ang tinig ng mga bata na nagbabasa ng Quran sa mga guho ng masjid. Isang malambing na tinig, puno ng kalungkutan na nagtatapos sa isang mahinang pangungusap. Patawarin mo kami, Ustaz. Madilim na madilim ang langit sa ibabaw ng seminaryo ng Darul Fala na parang hamog ng kasalanan na ayaw umalis. Libu-libong tao ang dumating sa libing ni Ustaz Hasan. Marami sa kanila ang dating nag-akusa sa kanya ng pagkabaliw, pagkaligaw, o pagiging mangkukulam. Ngayon ay yumuko sila ng tahimik. Hindi alam kung anong uri ng panalangin ang nararapat para sa isang namatay na may misteryo. Ang bangkay ni Ustaz ay binalot sa puting tela, ngunit nakikita pa rin ang kanyang mukha. Payapa ngunit matigas. Na tila hindi talaga umalis ang katawan. Nang sandaling tanggalin ang tali ng kafan sa huling pagkakataon, ilang saksi ang sumumpa na nakita nilang bahagyang bumukas ang mata ni Ustaz na tila gustong magsabi ng isang bagay. Buhay pa siya, bulong ng isa sa mga residente. Dali-daling pinikit ng opisyal ang kanyang mga mata. Hindi, 3 oras na siya sa ospital. Nang ibaba ang kanyang katawan sa libingan, umalingaw-ngaw ang langit. Kumulog sa silangan kahit hindi umuulan. Isang batang estudyante na kasama sa pagbaba ng bangkay ay biglang sumigaw, mainit ang lupa, Ustaz. Napakainit. Ngunit hindi pinansin ang tinig na iyon. Binilisan ng mga naghukay ang proseso at mabilis na tinakpan ng lupa ang bangkay. Nang basahin ang huling tahlil, malakas ang ihip ng hangin. Hinipan ng mga dahon sa paligid ng libingan hanggang sa bumuo ng isang buhawi. Isang ina ang sumigaw dahil ang puting tela mula sa kafan ay hindi alam kung saan nanggaling at dumikit sa paa ng kanyang anak. Nang gabing iyon sa bahay ampunan na abala pa rin sa mga nakikiramay, kakaiba ang tunog ng azan ng Maghrib, mahaba, mabigat at nanginginig. Lumabas ang mga tao mula sa bahay at tumingin sa nasirang masjid. Walang loudspeaker, walang sinuman. Ngunit malinaw na narinig ang azan na tila mula sa langit. Sa loob ng bahay, umiyak ang matandang ina ni Ustaz. Anak ko Hasan, tinanggap ka na ba sa piling ng Diyos o nakulong ka pa rin sa daan na walang pintuan? Ilang linggo ang lumipas, isinara ng gobyerno ang lugar ng seminaryo. Ang mga guho ng masjid ay binakura ng pulisya. Ngunit sumumpa ang mga residente sa paligid na bawat Biyernes ng gabi, mula sa likod ng bakod na bakal ay naririnig ang tunog ng mga bata na nagbabasa ng Quran. Ang kanilang tinig ay mahina na umalingaw-ngao na parang alingaw-ngao sa ilalim ng lupa. Ilang volunteer na nananatili pa rin sa paligid ng lugar ang nagsimulang mawalan ng tulog. Inaamin nilang naamoy nila ang melati na hinaluan ng dugo sa tuwing dumadaan sila sa harap ng gumuho na masjid.
Mayroon ding umamin na nakakita ng anino ni Ustaz na nakatayo sa basag na mimbar na yumuko at dahan-dahang nawala ng lapitan. Isang gabi, isang dating estudyante na nagngangalang Hilmi ang naglakas loob na pumasok sa ipinagbabawal na lugar. Nagdala siya ng flashlight at cellphone para mag-record. Habang naglalakad siya sa mga guho, biglang humina ang flashlight. Sa malabong ilaw, nakakita siya ng isang bagay na nagpatigil sa pagdaloy ng kanyang dugo. Mula sa ilalim ng basag na sahig ay lumabas ang maliliit na kamay na puno ng lupa. Narinig ang mahinang tinig ng bata. Ustaz, hindi pa po kami tapos magbasa. Sumigaw si Hilmi at tumakbo palabas, naiwan ang kanyang cellphone. Nang bumalik siya kasama ang mga residente, buhay pa rin ang kanyang cellphone. Nirecord ng kamera ang walang laman na hangin, ngunit malinaw na narinig ang tunog ng tasbih na lumalagatok at mabibigat na hininga ng isang hindi nakikita. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang balita. Tuluyang isinara ng pulisya ang lugar. Ngunit hindi huminto ang pangyayari. Ilang buwan pagkatapos ng trahedya, isang mensahe ang lumitaw sa dingding ng mga guho. Malinaw na nakasulat sa Arabic gamit ang tuyong dugo, huwag magtayo sa ibabaw ng kasalanan. Ang sulat ay paulit-ulit na lumilitaw sa tuwing buburahin. Ngayon, bawat gabi, hindi na naglalakas loob ang mga residente na dumaan sa daan patungo sa seminaryo. Sabi nila, madalas nilang nakikita ang isang figura na nakasuot ng puting balabal na nakaupo sa ibabaw ng gumuho na kupola. Ang kanyang mukha ay kahawig ni Ustaz Hasan, ngunit walang laman ang kanyang mga mata. Na tila nakatingin sa langit ng walang liwanag. Minsan mula sa likod ng hamog ng bukang liwayway ay naririnig ang mahinang azan na hindi kailanman natatapos. Allahu Akbar. Allahu Akibi. At humihinto sa gitna. Pagkatapos ay matagal na katahimikan ang lumalamon sa hangin. Walang nakakaalam kung sinumpa ang seminaryo na iyon o naging saksi lamang sa pagkakamali ng tao na ipinagpalit ang panalangin sa kawalan ng pag-asa. Ngunit isang bagay ang sigurado, bawat taong nakapunta doon ay nag-uwi ng parehong bagay. Isang hindi maipaliwanag na lamig at ang paniniwala na hindi talaga umalis si Ustaz Hasan. Ilang buwan na ang lumipas mula nang gumuho ang seminaryo ng Darul Fala at nang mamatay si Ustaz Hasan. Binalak ng gobyerno na ganap na buwagin ang lugar ng seminaryo. Ngunit, bawat pagtatangka sa pagbuwag ay laging nabigo. Madalas na biglang namamatay ang mga makina ng mabigat na kagamitan ng walang dahilan. Inaamin ng mga operator na nakarinig sila ng mga iyak ng bata sa loob ng kabin habang sinusubukang sirain ang isa sa mga haligi. Mayroon pang ang nawalan ng malay matapos marinig ang sabay-sabay na tinig. Hindi pa kami tapos magbasa. Sa huli, itinigil ang proyekto ng pagbuwag. Iniwan ng mga guho, ang mga baluktot na bakal ay iniwan na nakaturo sa langit na parang mga buto ng isang higanting bangkay. Sinimulan ng mga residente ng Nayo na ituring ang lugar na iyon bilang isang sinumpaang teritoryo. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento. Si Hilmi, isa sa mga nakaligtas na estudyante, ay ngayon ay may matinding trauma. Madalas siyang nananaginip na nasa lumang masjid. Sa kanyang panaginip, umalinggaw ang boses ng imam. Ngunit nang itaas niya ang kanyang ulo mula sa pagpapatirapa, ang mga nakapaligid sa kanya ay mga estudyante lamang na may maputlang mukha at walang laman ang mga mata na nagkukumpulan na parang anino. Lumingon sila sa kanya at nagsabi, bakit hindi ka sumama sa amin noon? Minsan sa panaginip na iyon, nakatayo si Ustaz Hasan sa malayo sa mimbar. Maputla ang kanyang mukha na may mga mata na puno ng luha ng dugo, isang pangungusap lamang ang paulit-ulit niyang sinasabi. Gusto ko lang na makatulog kayo ng mahimbing. Hindi ko alam na ito ang presyong dapat bayaran. Bawat Biyernes ng gabi, ilang residente ang nakakakita ng malabong liwanag mula sa loob ng mga guho na tila may nagdadala ng parol at dahan-dahang naglalakad sa pagitan ng mga guho. Ngunit sa tuwing nilalapitan, walang sinuman. Ang natitira lamang ay ang amoy ng basang lupa na hinaluan ng dugo na bumubulusok sa ilong. Sa hating gabi, ang tunog ng martilyo na tila muling nagtatayo ng seminaryo ay naririnig ng malabo na sinundan ng tunog ng isang bata na nag-memorize ng Surah Al-Mulk. Ngunit wala ng estudyante, wala ng seminaryo sa labas ng Nayon. Kumalat ang kwentong ito. Maraming dark pilgrims ang dumating ng palihim para subukan ang kanilang tapang. Isa sa kanila,
isang matipunong lalaki, ay sinubukan pang ang matulog malapit sa bakod ng mga guho bilang patunay na ito ay alamat lamang. Kinabukasan, natagpuan siyang nanginginig. Hindi nakapagsalita sa loob ng 2 linggo. Nang sa wakas ay makapagsalita siya, sinabi lamang niya, narinig ko ang vis, ngunit hindi tunog ng leon. Higit pa sa isang sigaw ng panalangin na naging sumpa. 6 na buwan pagkatapos ng trahedya, isang maliit na kahon na kahoy ang lumitaw sa harap ng bahay ng dating katulong ni Ustaz Hasan. Sa loob ng kahon na iyon ay may puting turban ni Ustaz, na puno pa rin ng abong alikabok at isang lumang papel na nakasulat sa kamay ni Ustaz Hasan. Kung isang araw ang seminaryo na ito ay kailangang muling itayo. Huwag itayo sa ibabaw ng mga bangkay ng mga bata na hindi natapos ang kanilang pagpapatirapa. Huwag itayo sa ibabaw ng kasalanan na hindi natubo sa pagsisisi. Ang bawat biyaya na dumarating ng walang dahilan ay dapat pagdudahan bilang pagsubok. Tandaan! Bukas ang pinto ng panalangin, ngunit ang pinto ng hindi nakikita ay madalas na bumubukas ng mas maaga. At kung kumatok ka sa maling pinto, maghanda ka na hindi ka na kailanman makakabalik. Walang nakakaalam kung sino ang nag-iwan ng kahon na iyon. Ngunit marami ang naniniwala na hindi iyon tao. Lumipas ang panahon. Ang seminaryo na iyon ay kilala na ngayon bilang itahimik na lupa. Walang gustong lumapit pagkatapos ng Maghrib. Ngunit, hindi nagtagal, isang benevolent organization mula sa labas ng lungsod ang nagplano na muling itayo ang seminaryo bilang isang modernong orphanage. Dumating sila na may mabuting hangarin, nagdala ng mga arkitekto at bagong ustas. Ngunit pagkapako pa lang nila ng flag ng proyekto sa harap ng gate, biglang kumulimlim ang langit kahit walang ulap kanina. Mabilis na bumaba ang itim na ulap na parang malaking tela. Lahat ng uwak sa mga puno ay sabay-sabay na lumipad ng nagpapanik na umiikot sa lugar ng seminaryo habang gumagawa ng malakas na huni. Ilang residente ang nagmakaawa na kanselahin ang proyekto. Ang lugar na iyon ay hindi na dapat itayo. Iyon ay buhay na libingan, sabi ng isang matanda na dating tagabantay ng pinto ng seminaryo. Ngunit sabi ng pinuno ng foundation, itatayo namin ito sa pangalan ng Allah. Kung maglakas loob ang dyablo na hadlangan, lalabanan namin siya ng takbir. Nang gabing iyon, nagsagawa sila ng sama-samang panalangin sa bakuran ng seminaryo. Maayos ang lahat hanggang sa basahin ng imam ang talata tungkol sa kaparusahan para sa mga sinungaling sa relihiyon. Sa 3 talata, biglang nasakal ang boses ng imam. Pagkatapos ay malakas siyang umubo at dumugo. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Ilang nagdarasal ang nagsimulang magpanik. Sa dilim ay narinig ang tunog ng tasbih na bumagsak sa lupa. Pagkatapos ay ang tunog ng maliliit na yabag, daan-daan na parang mga estudyante na naglalakad ng walang sapin sa paa. Ngunit ang tunog na iyon ay galing sa ilalim ng lupa. Isang ustaz ang gumawa ng malakas na rukya, binabasa ang ayat kursi. Ngunit habang mas malakas siyang nagbabasa, mas malakas naman ang tunog ng mga bata na nagbabasa ng parehong talata. Ngunit sa nakakatakot na tono na parang galing sa walang laman na dibdib. Biglang nanginginig ang lupa sa lugar ng dating mihrab ng lumang masjid at mula sa lupa ay lumabas ang manipis na pulang hamog na parang usok mula sa nagliliyab na uling. Sa gitna ng malabong hamog ay nakita ang anino ni Ustaz Hasan na nakatayo, hindi bilang ustaz, kundi isang payat na figura na nakasuot ng puting balabal na punit-punit. Maputla ang mukha, malalim at madilim ang mga mata. Nakatingin sa mga taong dumating, binuksan niya ang kanyang bibig, ngunit ang kanyang boses ay hindi boses ng tao. Umalis kayo. Ang seminaryo na ito ay nabayaran na ng huling pagpapatirapa. Agad na lumakas ang ihip ng hangin. Tumakbo ang lahat ng nagdarasal sa takot. Agad na kinansela ang proyekto. Ang mga guho ng seminaryo ng Darul Fala ay nanatiling tahimik. Dumaan lang ang mga residente sa likod ng kalsada tuwing umaga, hindi naglakas loob na lumingon. Ngunit kung tatayo ka sa gate pagkatapos ng isya, minsan ay malabo mong makikita ang liwanag ng ilaw ng pag-aaral sa 2 palapag ng dormitoryo na gumuho. At kung makinig ka ng mabuti, maririnig mo ang boses ng isang bata na nagbabasa ng Ar-Rahman, Surah Quran. At sa dulo ng pagbabasa na iyon ay may mahinang bulong na puno ng pagsisisi. Patawarin mo kami, Ust. At dadalhin ng hangin ang sagot ng isang mahinang boses ng isang taong marahil ay nagsisisi pa rin mula sa kabilang mundo.
Hinihingi ko rin ang kapatawaran para sa lahat ng hindi ko naayos. May mga pagkakataon sa buhay ng isang lingkod kung kailan ang panalangin ay tila hindi umaabot sa langit, ang mga luha ay tila walang kabuluhan, at ang pag-asa ay tila masyadong malayo upang maabot. Sa ganitong kalagayan sinusubukan ang tao. Mananatili ba siyang umaasa sa ala nang may buong pasensya o matutukso siyang pumili ng shortcut? Kahit na ang daan na iyon ay kasama ang kamay ng dyablo. Hindi nagsimula ang paglalakbay ni Ustaz Hasan bilang isang makasalanan. Siya ay isang guro na nagmamahal sa kanyang mga estudyante na umiiyak dahil hindi niya kayang bigyan sila ng maayos na tulugan. Siya ay nagdasal, nagmakaawa, nagpatira paggabi-gabi. Ngunit nang hindi dumating ang tulong sa oras na gusto niya, nagsimulang mabasag ang kanyang puso dahil sa kawalan ng pag-asa. At sa puwang na iyon pumasok ang dyablo, hindi sa nakakatakot na mukha, kundi sa maling liwanag na kahawig ng pag-asa. Hindi nagsimula ang ritual na iyon sa masamang hangarin. Gusto lang tumulong. Ngunit sa relihiyon, ang banal na layunin ay hindi nagpapawalang bisa sa maling paraan. Ang bawat biyaya na dumarating ng walang baraka, ay lason lamang na binalot ng himala. At kapag tinanggap ng tao ang biyaya ng walang hisab, hindi niya alam na pumirma siya sa isang kontrata sa kapahamakan. Nang nakatayo ang maringal na seminaryo, sumigaw ang lahat ng karama. Ngunit ang karama ay hindi kailanman ipinanganak mula sa takot. Ito ay ipinanganak mula sa kadalisayan ng matatag na tauhid. Alam ni Ustaz sa kaibuturan ng kanyang dibdib na hindi ito himala ngunit pinili niyang manahimik. At ang katahimikan sa pagdududa ng walang ay isang mapanganib na uri ng pagsunod. Hindi agad maniningil ang dyablo. Si Imam Wanda ang nagpaparamdam sa tao na ang biyaya ay karapatan niya. Hanggang sa isang araw ay sinabi niya, ngayon ay oras na para magbayad ka. At kapag tumanggi ang tao, hindi makikipagnegosasyon ang dyablo. Winawasak niya ang lahat ng itinayo. Dahil ang gusali na itinayo ay hindi sa pangalan ng ala, kundi sa pangalan ng takot ng tao sa kabiguan. Ang trahedya na iyon ay hindi lamang isang gusaling gumuho. Ito ay isang simbolo na ang isang bagay na itinayo mula sa nakatagong kasakiman, mula sa panalangin na sa pilitang sinagot, mula sa pananampalataya na naliko, ay hindi kailanman mananatiling matatag. Ang mensaheng ito ay hindi lamang para sa isang ustaz sa kwentong ito. Ito ay para sa bawat magulang na pumili ng ipinagbabawal na paraan upang pakainin ang kanilang mga anak. Para sa bawat pinuno na pumili ng korupsyon upang magtayo ng malaking institusyon. Para sa bawat kaluluwa na nararamdaman na basta't mabuti ang kanilang hangarin, ang paraan ay maaaring pag-usapan. Hindi. Sa relihiyon, ang mabuting hangarin ay magiging malaking kasalanan kung ang paraan ay yumuyurak sa batas ng ala. Sa huling bahagi ng kanyang buhay, umiyak si Ustaz Hasan hindi dahil sa natanggap niya ang kaparusahan, kundi dahil naintindihan niya na ang itinayo niya ay hindi seminaryo, kundi libingan ng panalangin na naligaw ng landas. Kaya't kung isang araw ay dumating ang biyaya ng napakadali, tanungin kung ito ay biyaya o isang pagsubok na nagkukubli. At kung ang iyong pag-asa ay nagsisimula ng maging sanhi ng pagsasakripisyo ng iyong pananampalataya, bitawan mo ang pangarap na iyon, bago pa man pilitin ka mismo ng ala na bitawan ito. Salamat sa mga kaibigan na nag-like at nag-subscribe. Naway patuloy na bigyan kayo ng ala ng kalusugan, mahabang buhay, saganang biyaya at pagpapala sa inyong buhay.